guys, how are you? Kumusta na po kayo? Ito naman ang friend yung vlogger dito sa California, si Rosario. Kumusta na po kayo mga kapatid? Ako po ay babati sa inyo ng magandang hapon, California time. So today is Sunday sa amin dito, August 13, 2023. My time here is 3:52 in the afternoon. So hapon na kami dito guys, magandang hapon. Magandang udto sa Bisaya. Kumusta na po kayo guys? So nandito pa rin ako sa coastal area, so sa Bodega Bay. So nandito ako sa may marina area sa Bodega Bay, California. So Sunday today, it's weekend, so medyo busy. Makita natin ang mga tao na busy sa kakapiknik. Nandyan ako guys, nakaparking dyan, no? Hindi ako umalis since yesterday. Since the other day. Kasi napwisto na ko. Ang ganda ng pwisto ko guys, oh. Tingnan nyo. Kapag may boat na dumadaan dyan, talagang kitang-kita ko. Yan, katulad nito, may dadaan naman. Mangingisda po ito sila guys. Nakita ko sila kaninang umaga, umaalis. Tapos ngayon bumabalik naman sila sa hapon. Yan, maraming mga isda, sunod-sunod yung mga boat nila. So again, ako po ay babati sa inyo na magandang hapon, California time. And hapon ako dito, my time is 3:53 in the afternoon. So hapon kami, Pilipinas, mabuhay po. Good morning. Ano kayo dyan? Good morning. Yeah, so you are advanced one day and plus 3 hours. So you're gonna be Monday today and 6:53 in the morning, more or less around that time. So again, also to all my friends all over the world, babatiin ko po kayo. Hindi ko lang sigurado anong oras po sa inyo ngayon, pero magandang araw na lang po para sigurado. Okay, so nandito pa rin ako sa may Bodega Bay and ang ganda ng pwesto ko, kaya dito ako, hindi ako umaalis since yesterday. So nandito lang po ako, nandito ako natulog kagabi, kompleto naman ako sa gamit ko. And then kanina, umalis lang ko pumunta ng gym. So ang daming mangingisda guys, dumadaan. Ito yung mga nakaparking doon sa may Spad Bay Marina. Ito sila guys, tapos basically mangingisda talaga ito sila kasi may mga fishing rod, yung mga karga nila, may mga sibot. So nandyan talaga. So kumusta ng Pilipinas? I hope nga hindi na tayo ulan-ulan dyan. So ikot ko lang kaunti yung camera guys ha, kasi dito sa right side may naliligo dyan, may kaunting cove dyan o kaunting beach dyan, may naliligo yan. Tapos mga nakaparking dun sa taas, ikot ko yung camera guys para makita nyo anong tsura ko dito. Tapos yan, ikot tayo dun sa may bundok, yan. Yan, it's maganda ngayon, lumabas ang araw, talagang blue sky po tayo. Yeah, kaninang umaga napaka-foggy kasi umaga syempre aquamarine dahil nandito po tayo sa dagat. Tapos ito na siya, nag-slow down na siya kasi malapit na siya sa marina, oh. Magbaba na siya sa kanyang isda. Alright, hi Joel. Good morning Joel. Kumusta na po? Thank you for coming. Thank you for watching my live today. YCSRE, hello po. Good afternoon po my friend. Kumusta na po kayo? Thank you for coming. Princess, hi Ping! Kumusta? Thank you for coming. Kumusta na po kayo dyan? Sana maganda na yung natin yan, weather dyan sa Pilipinas. Wala na masyadong ulan-ulan. Kami naman dito, wala pa kaming ulan. Matagal na walang ulan. So, hopefully naman, ma-okay kami dito. Walang ulan kasi, siyempre sunny California, wala pa talagang ulan. Sino pa dito? Ay, Ron, kumusta ka na dyan, Ron? Ganda ng weather. Dito mama, ganda ang weather siya ngayon. Kanina medyo foggy siya. Kahapon foggy, tapos lumabas kaunti yung araw. And then ngayon, maganda. Tingnan natin. Klaro na yung mga sasakyan dyan in front of me. Yung mga RVs. Yung campground, medyo malinaw. Kanina na umaga, talagang covered yan sila ng fog. Hindi mo masyadong makita mo naman, kaya lang medyo foggy lang talaga. Yan, so nandyan yung bibig, yan, papuntang Pacific Ocean.
Diyan sila lalabas para mangisda, diyan din sila papasok kapag mag-uwian na sila. Yan. Okay lang, ma'am. Okay, good afternoon. Good afternoon din, friend. Jill. Init na dira ante. Yeah, karon init sa gitna ng California, talagang nainit, friend. Disyerto ngayon, ang init. Na miss ko ang desert, pero ang disyerto talaga dapat doon ka winter or fall kasi perfect ang ano doon. Kaya marami yung mga snowbird during fall or winter, doon yan sila pupunta sa disyerto. And that's my place. I'm a desert person. And I love the desert as long as the temperature is not that very hot. Ngayon sobrang init, talagang mahirap mag-travel doon. Mamaya lusaw yung gulong mo, wala paano na. So iwas mo na ako doon. Ganda ng view, ma'am. Yeah, kitang-kita na, ma'am. Yeah, thank you. Nakita na kahapon. Kanina umaga talagang foggy. So ngayon, medyo malinaw-linaw na tayo ngayon. Iba naman yung beauty niya kapag foggy. So ngayon naman, we have a nice blue sky. Nice blue sky. Blue din ang ating mga tubig-tubig dyan. Tapos ito naman, dumarating naman itong isang mangingisda. Yan, yung boat. Marami yan sila nakaparking doon sa marina. And then, ito, in and out lang yan sila. Kuha ng isda sa ocean, tapos bumabalik. Tapos kaninang umaga, ito sila po yung umaalis. And then, early morning sila umalis, mga 6 o'clock yan sila umalis. Tapos ngayong hapon na, magsiuwian na yan sila. Especially weekend. Saturday, Sunday, marami yung mangisda. Dahil siguro yung iba dyan nagtatrabaho. Tapos ako naman, nandito pa ko Friday. Hi Vic, kumusta? Good afternoon, friend. Nice. So nandito ako, friend, sa may Bodega Bay. Dito ako nagbabad. Tingnan mo, friend, dyan na ako nagpa-parking since Friday. Hindi ako umalis. Tang! Ito yung mga kapitbahay ko, friend. Hindi na rin nag-alisan yung mga yan. Nandyan ako, friend, yan. Naglatad ako sarili kong dyan. Solar. Para meron akong electricity. Iba't ibang size yung boat, ma'am. Yeah, may small, may medium, may large. So, iba-ibang style yung mga boat nila. Tapos, kung gusto mo mamiling boat talaga, this is the place for you. Kasi makita mo talaga yung mga gilas ng mga boat na yan. Magdaan dito sa akin. Kasi, biro mo, ang pwesto ko nandyan, nasa gitna ako. Tingnan mo, nasa gitna ako. Tapos, magpa-send review ang mga boat dyan. Diyan sila galing, paalis, papuntang mangisda. Yan, tapos papunta doon sa may ocean. Ganon, drive sila, brom sila doon, papunta doon, bintuan doon sa dagat, papuntang ocean. Tapos ito naman, pauwi na ito. Yan, pag-uwi nila, dito na naman sila, dadaan na naman sila dito sa akin. So, I like my pwesto. So, kaya hindi talaga ako umalis. Diyan lang ako. Magising ka sa umaga, yung mga brom-brom ng mga boat and then it's really very nice. And then kanina umaga, foggy talaga, pero nag-take din ako ng mga shots ng mga boats kasi ngayon parang tripping ko mga boats Tapos ang ganda ng mga boat. Diyan ka makakuha ng idea kung boat enthusiast ka. Dapat mag-parking ka dito katulad kung mamili ka. Oh, I like that one. Yan, nandyan lang ako. Yan, naglagay ko ng solar. Yan. Okay, so ito naman. Pauwi na ito si Manong, oh. Galing ng isda. Sana naman maraming karga si Manong na isda dyan. Ito siya. Yan, may blue bucket, oh. Siguradong may yan, laman yan. Yan. So, happy ang ng mga boat, oh. Dala ng mga isda. So, iba-iba talaga ang ori yung mga boat dito. Kaya, diretso-diretso ako sa bibideo. Blue Bayou, so nice like you, Madam Rosario Singh. Thank you, my friend. Santos, thank you very much, my friend. So, mag-enjoy tayo, friend, today. Every day naman to the rest of our life. Mag-enjoy tayo. Ka-sweet naman. Oh, sweet talaga dito. Ang ganda-ganda ng view, my friend. Pagka hayahay sa kinabuhi, maubitaw, friend, ipalit sugog track, friend, para makahilo na sugog higda ng akong ang likod. Oy, kay para wala ko'y isipin saan ako matulog. Yes, ma'am, ang ganda yung mga boat. Yeah, iba-iba talagang sari-sari ng mga boat dito.
So I really enjoy it, you know. For me, it feels like this is one of my favorite place now. Alam ko na, first time ako nakarating dito kasi before, usually dyan ako, dyan ako nagde-day camp ako dyan. Yan ang tinatawag na Duran Beach. Yan, area na yan. Yan, dadadang, yan ang Duran Beach. Kita mo yung mga bato-bato dyan, may mga nangingisda dyan. Hindi na natin masyadong makita, pero meron yung nangingisda. Tapos dyan, nagpipiknik yung mga tao dyan, yung area na yan. Tapos mga RV, kasi campground yan, kasi ano yan siya, Duran Beach and State Park and Campground. Yan. So, ano daw dyan, busy. Kaya, kung gusto mo maggamit ng campground, magstay dyan, magpabook ka daw ng ahead of time, like a year. Wow. Really? Sa ano naman, sa Budiga, Budiga Dunes ako noon. Dito din sa may, dito nga area, nag-walk-in ako, minsan hapon ako, kumukuha na lang ako yung card, lagyan ko na lang kasi may mga bakante naman. Ya, pagkahaya-haya, dali big, hari-tari. Ang imong RB, dalha ba? Ikaw, sige ka, ito bitaw, Pismo Beach. Yeah. Cherry Gordo ba? Enjoy and be safe. Yes, ma'am. Enjoy tayo, ma'am. Kasi magandang araw ngayon eh. Kanina umaga talagang foggy talaga siya. Tapos maaga ako nagising kasi gusto ko yung kukunan yung ibang face ng view dito. So maaga ako and then pagkatapos natulog ako balik kasi nagising ako mga 5:30, then 6, and then hanggang 7. Tapos para man akong naantok kasi aga-aga ko nagising, natulog ko balik. And then mga 11, gising na naman ako kasi kailangan ko kakain. Yan, magluto ng aking lunch. Papiya, kaha, guyod-guyod. Yeah. Daghan kay boat deribet. Pero friend, doon sa may Pismo Beach, friend, parang gusto kong balikan. Ganda din doon, friend eh. I like Pismo Beach. Maganda naman lahat dito, friend. Yung Capitola, sus, ganda. Lahat naman sigurong beaches dito, yung coastal area, talagang yung maganda. Ang hindi lang ganda dito, friend, yung tax natin, friend, no? Lagi-lagi. Ay. So, another one na naman, busy uwian kasi baka yung iba nito magtatrabaho bukas. Yung iba mga fishing enthusiast din talaga, yung during weekend they want to go boating, tapos yung iba diyan talagang career na talaga nila yan na mangisda. So kaya this area talaga, kung mahilig ka sa boat, talagang this is your place talaga. Yan. Ganda ng mga boat, may favorite boat na tuloy akong nakita pero I don't know. ang niya, yung steering wheel niya sa taas, talagang kitang-kita mo talaga yung anong view mo dun sa baba. Yeah, there. Tapos yun, mag-parking na sila doon sa may marina, yung Spad Point Marina doon. Yeah, na-vlog ko na lang dyan sila naka-parking yung mga boat. Yan, marami sila dyan. Yan, ganda. Okay, tingnan natin yung tubig, friend. Check natin gaano ka-clear. Clear, very clear ang tubig, malinis. Walang yung mga lutaw-lutaw dyan nga, whatever. Yan, malinis siya, friend. Tapos ingat-ingat pag bababa dito dahil baka dyan, tapilok, delikado. Kasi sa baba, sa tubungin ka ng bato eh. Yan. Tapos doon, may nangaligog doon. Yun. Hindi na ako magtagal, dyan, baka may bata yung mga hubad bawal. Yan. Tapos doon, parang may nagkakayak doon sa mga area doon, yung mga sulok-sulok. Yan. Punta tayo dito sa may banda, friend. Check up natin. Tapos ma-overlooking tayo dito sa parking area. Yan. Ito yung mga classmate ko dito. Since Friday pa ito, hindi din umalis. Kasi sabi ko, bakit ako aalis? Ang ganda-ganda ng pwesto ko dito. Pero yung isang katabi ko kanina, umalis na siya. Yung sa front side ko, siya po ay umalis na. Yan. Tapos may sumingit na doon, yung pick-up truck. Yan. Tapos yung mga doon sa dulo, yung maliit doon, kahapon pa rin yan dumating. Tapos may RV din doon. Yung RV na yan, since, Thursday pa yan. Kasi pumunta ako ng Thursday dito, dumaan lang ako, then bumalik ako sa Santa Rosa kasi kailangan ko mamili ng gamit. Sarap maligo, ma'am. Yan, masarap, friend, dahil clear ang tubig. Kaya lang,
malamig, maginawin naman ako dahil alam mo naman yung tanda-tanda na tayo maginawin. Hi, nandito pala si Vina. Hi Vin, kumusta na po? Good morning po. Yeah, kumusta na kayo dyan? Ako naman dito, Vin, good afternoon. Ako dito sa California ngayon kasi ang time ko is 4:07 to be exact. So alas 4 na ako dito. Kayo naman din dyan, friend. Ano kayo? Alas 7. Ano ba ako dito? 4:07. So kayo dyan, 7:07 kasi plus 3 kayo. So Monday na po kayo, friend. Dyan, advance kayo ng 1 day. Ito naman, may mga flowers naman nga mga maliit. Oh, I don't know anong mga pangalan nito nila. Puti. Yan, mga puti-puti nga mga flowers. Yan, sarap maligo. Oo nga eh. Ako naman gusto ko magkayak, kaya lang ang kayak ko nandoon naiwan sa Mojave. So hindi ko pwedeng, malayo ako masyado, malayo. Kasi sa end to end ako eh. Ako pa isang desert rat. Mahilig, maganda ang deserto kapag yung temperatura ng fall at saka yung winter. Kaya maraming mga snowbird talaga pumupunta sa sa Southern California, Arizona. Naku, puno ng mga RV yan dyan. Yeah, dyan lang po. Good afternoon po dyan. Good afternoon na kami dito Vin. Past 4 na kami ng hapon. Sunday kami dito. So, ito naman sa kanina, ang aga ko nagising para naman maka-video ako ng ibang mukha ng Bodega Bay nga kapag siya ay nagfa-fog sa umaga. So talagang kahit kahapon ng hapon napaka-foggy talaga. It's really foggy. So ngayon, blue sky na po tayo. Look at that. Blue sky na okay siya dahil blue sky. Pero wala pa kaming ulan dito. Matagal na kaming hindi umuulan. Kaya delikado kami dito sa mga kaya kung todo bantay talaga ang mga forest namin ngayon kasi mahirap kapag magkanit-kanat na ba yung sunog dahil mahirap i-control. Nakokontrol man nila but it takes time pero ang damage talaga malaki. Last week may sunog doon sa Southern California pero ngayon mukhang nanahimik na. So kasi ang init naman kasi sobrang init. Sobra talagang init. Kaya dito muna ako nagbababad sa may Coastal California kasi ang sobrang init ngayon sa disyerto. Sobra talagang init. So dito na lang muna. Yeah, yung flowers siya puti, wild yun siya, friend. I don't know anong mga pangalan nitong mga flowers. Mga wilds nila yung tumutubo lang dito sa ito yung mga kahoy-kahoy nila, kahoy-kahoy. Mga grass nila dito, yung mga mga tawag dito, hindi ko rin alam. Ganyan. Tapos itong mga brown yan, ito ang mga delikado. Huwag magtapon-tapon ng agipo ng tabako yan dahil yan yung sa ilalim yung mga brown na patay na nga mga dahon, yan ang mga risk talaga. Kaya hindi dapat magtapon-tapon dyan yung Saka mga bata kailangan i-supervise kasi minsan mga bata laruan dyan, mga spike ng mga ng kalayo ba apoy. So kailangan batayan ang mga bata kasi may nabasa ko sa news ng case. Ano pa yun? How many years ago? A couple of years ago nga ang sunog nagsimula sa dalawang bata nga naglaro ng something mga firecrackers ganon ay malapit sa mga kakahuyan yung mga leaves ganon naglalaro. I don't know what happened, baka hindi na supervise siguro sa parents ng maayos ay ngayon pabayarin ang isang bata $764,000 each penalty. Hala, yun ang sinabi. So kung dalawang bata ka, imagine, magbinbin kaya ng bayad. So siguro para din nga mag-aware talaga yung mga parents na magbantay sa kanilang mga anak, hindi na lang magbasta-basta diyan maglaro-laro kung makaspike ng apoy. Nakita ko sa news kanina delikado to. Nakita ko sa news kasi grabe naman din kasi yung sunog dito sa California, parang pang fifth weather namin yan dito. So, ang laki ng penalty nakita ko kanina dahil yung fire daw yung nangyari, ang cost daw noon ay tawag dito sa dalawang bata nga naglaro ay ngayon pinaltihan ang parents ng 700 plus thousand, 786 something like that, isang pirasong bata na
Paano nga na yon? Delikado. Tapos may dagdag pang whatever, baka prisuhin pa kapag laki mo. Kasi ano mo na, i-trial ka, juvenile, hindi naman. So kailangan hintayin yan. So I don't know what will happen. Kasi grabe naman kaperhisyo kasi ang sunog. Talagang grabe, friend. Na-assign ako dun sa Ukiah, sa north noon. Nagsunog. Sos, noon time ha, ang araw, orangey ang color ng araw. Orange ang araw. May shot ako dyan. Ilagay ko nga yan. Parang hindi ko nalagay yan eh. Tapos yung mga agipo ng sunog, kakaber sa sakyanan. Kaya talagang hinahanap ko saan yung place nga yung air quality. Dahil hindi maganda sa aking asthma. Nagta-travel ako, friend. Palagi ako nagmamas. So magta-travel ako para doon lang matulog. Kaya may van akong Toyota Sienna noon ang ginagamit ko para maka-escape sa isang lugar kasi yeah, that's the good thing kung merong kang van kasi pwede kang makahiga. Umalis ako sa accommodation na provided by the company kasi nasa loob ka and then paglabas mo papasok yung hangin, doon ka rin inhale mo yung sa sunog kasi malapit kami doon kasi puro kakahuyan eh. So may apps ako sa aking cellphone tapos titingnan ko asaan ang good quality of air. I have to drive as far as like 60 plus miles just to escape yung atmosphere nga poor quality of air. So dito ko talaga minahal ang van life. Minahal ko talaga ang van life. Dahil I can escape anytime and then at the same time I am comfortable with it kasi mahigaan ako. May pagkain ako dahil maluwag ako kaunti kaysa kotse or sa SUV. Yeah, I used to drive SUV before. I love it. I used to talaga yung kotse and then SUV and then yung nagta-traveling ako, yung nagpupunta ako ng mga Texas, napakalayo noon. Tapos makahiga ka naman pero hindi masyadong straight yung paa mo kasi kotse eh. Kaya I decided talaga nga sabi ko plus na encourage pa ko yung van life na taga California and sabi ko this is a good idea, I'm gonna try. So nagsimula ako sa mga Odyssey, Sienna, Toyota Sienna is really very good for me ha, mas okay siya kaysa yung Honda Odyssey nga, Polo Electronics nagbigay ng mahal sa price ng pero emergency ay nako, sabi ko pintuan ting ting ang tagal magsara, yung attacker mo nandoon na sa likod ni ambak na sa likod. Kaya yung Toyota Sienna is one of my yung the best ng mga van talaga, nandoon lang nakatago lang. Tapos yung naman dalawa yung malaki ay nako ang gas naman iihi doon para kang umihi dahil V8 kaya nandyan lang yan. Tapos ito naman, bumili ako ng medyo bago-bago, talagang truck ito, box lang talaga yan. Ako lang naglagay-lagay ng dyan. Maliit siya para tipid ng gas, para makalakwat siya ako ng maayos. Without thinking about, mahal na gas, no, I don't have to worry about those. Tama kayo ma'am, nakakapag-enjoy pa kayo ma'am. Yes! For me ha, SUV nga, ganda, papurma. But, pa rin, okay siya kasi malaking gulong, punta ka doon sa mga desierto pero maybe I may consider but not now. I'm okay what I'm what I have, what I got. Yeah, so ganun lang, enjoy tayo. Kaya ngayon nakailang araw na ko this Friday, Saturday, Sunday. Naka 2 days na ko. Alis ako bukas Monday na lang. Hanap na naman akong ibang place nga try to enjoy, right? Okay. Oo, tama kayo ma'am. Kailangan bantayan mga bata. Oo, kasi nagulat ako kasi first thing in the morning, binubuksan ko yung mga news diyan sa YouTube kung anong latest ng balita. So yun, lumabas yung yung Apple News. Lumabas nga, when was that? That was couple of years, ng tagal ng trial yun It was 2016 ba yun? Tagal na, ilang years. Tagal kasi yung mga ganyan eh. And then yun, pinaltihan. Ang laki ng pinalti. So bigyan ng leksyon ng parents yan, bantayan talaga anak mo, pinaltihan ka. Oo nga naman, ilang acres yung
masunog dyan, perhisyo friend, tapos mamatay, may mga tao pang mamatay, tapos may mga, hay, hirap ang bahay mo, ganda-ganda, masunog lang. Dahil lang sa isang, pwede namang, ano nga, pagkamali. Pero yung iba talaga, sobrang init, kusang nagpa-spike, itong mga, yung mga halaman nga yung napatay na ba siya? Kusa talaga siya. Kaya kung todo talaga bantay sa mga forest officers natin ngayon. Yan. Ganyan, tingnan mo yung mga brown dyan. Ito. Kaunting, kahit upos yung itapon yan. Yung iba, yung upos lang din, yung sa sigarilyo. Yung itapon mo dyan, akala mo, tatapos dyan. Hindi, yan. Lagyan ng hangin kunti yan, magkadat-kadat na yan. Tapos may isa din yatang sunog, saan ba yung banda? That was way before. Parang yung tawag noon, yung ano ba yun? Din, kanang negligence din. Parang yung mag-asawa tapos reveal ng yung baby, boy ba o girl, tapos paputok ng mga paputok. They ended up causing a fire. Nakakainis talaga pakinggan Talaga nagpa-fire dahil lang noon. But, marami yan sila ngayon hahanapin dahil paparusahan na yan sila ngayon. Kaya kailangan mag-ingat kasi yung kaanuhan ng ibang tao, magsakripisyo yung lahat. Kasi buti kung sila lang ang, pati ang mga buong bayan, biro mo, ikaw mismo, mapatay yung mga alaga mong mga hayop kasi wala ka dyan sa bahay, na-trap sa sunog dahil naabutan ng rescue. Tapos bahay mo wala na doon dahil lang sa reveal ng lalaki ba yung babae ba yung anak mo. Wala, reveal, tanggalin na yan after 1 year, 2 years, mag-away, mag-divorce. Come on man, stop it. You stop it. Huwag kayong magperisyo ng ibang tao talaga. Tuyong dahon, maraming tuyo friend. Ito friend, mga tuyo na ito Yan, kita niyo mga dahon na yan. Magkamali kayang laro-laro, mag-reveal ka dyan, magpaputok ka dyan, mawala. Delikado. Yan, kasi mas marami pa yatang tuyong dahon, Yan, magtapon-tapon ka ng upos ng sigarilyo, delikado yan. Damay lahat. Okay, so friend. May nagkakayak doon kakayak, tapos meron na namang boat coming, tapos yan, mukhang malaking boat ito yan, napansin ko yung mga malaking boat, mga matagal silang kasi yung Friday nandito na ako, hindi ko nakita, tapos bumalik na lang gabi na ng Saturday, so that means to say sila yung matagal sila sa kadagatan. Yan. Tapos yung mga maliit naman, medyo nag-back and forth lang yan sila. Kita ko after mga 5 hours, 6 hours, kalating araw, bumabalik na sila. Yeah. Tapos din ngayon, Sunday kami, so siguro yung iba dan enthusiast lang ba, yung mahilig sa mag-fishing. Then yung iba naman, yung parang charter, kita ko maraming karga, siguro mga nagbabayad yan. Kasi yung kaibigan ko, nagbayad siya ng $65. Makasakay lang sa charter, pupunta sa ocean para mangisda. Tapos ang dami niyang isdang dala, dinala pa niya doon sa trabaho namin para bibigyan kami. By bucket. Ito siya, malaki siya malaking boat. Yan, maraming nadadamay ma'am, dami talagang damay kaya nagkakainis. Kahit malayo ka, tapos yung hangin ba kung saan dalhin ng hangin, yung sa sunog, amoy. Talagang mahirap, hindi maganda yung may problema ka sa baga. Ako pa naman, may asthma pa naman ako Ito siya mga trabahante ito. Ay, ang mga ang mga ibon. Sinusundan sila. Yan, siguro binibigyan din yung mga ibon dahil parang napansin ko yung malaking boat, ang mga ibon sinusundan sila yung seagull. Tapos ito naman, maliit, cute sila dalawa sila para namang inflatable yung sa kanila. Yan, mangingisda ito kasi may sibot sa likod Yan. Parang inflatable yung balon yung nila boat. Yan, ang cute tingnan, dalawa sila. Yan, ganda tingnan ng ibon. Ganda na tingnan, talagang
gina-welcome nila yung boat. O, tingnan yung iba parang nagtugpa doon sa nagland doon sa boat. Siguro binibigyan din talaga sila sa mangingisda kaya nagbabantay sila. So maisip talaga din ang ibon, no? They know how to anticipate yung mga friends nilang mangingisda nga coming. Kailangan nila salubungin dahil yung meron naman silang pasalubong. Talaga naman. Yeah, wow, ganda naman. Hi, Moon. Good morning sa inyo dyan, Moon. Kumusta naman? Thank you for coming in. Salamat. Ako dito hapon. Ako dito, Moon. Ako dito is Friday. Friday? Ano ba naman yan? Sunday ako ngayon. August 13. My time here is 4:22 in the afternoon. Ako dito. Tapos kayo dyan. Umaga kayo dyan, Moon. Good morning. Ito sa kabila naman, may parang umaalis ng RB. Sana ba? May tumatakbong RB. Ay, nandun. Lumipat pala yung parking. Yan siya, yung parang brown. Hindi masyadong maklaro. Ay, parang yung gray na kulay. Yan. Kasi diyan sila, maximum lang yan, mga 14 days, they have to get out. Kasi yan ang patakaran kadalasan, maximum of 14 days. Then you have to get out. Iba naman, maximum of 2 days, then mag-extend ka, punta ka na naman sa opisina. Yan. Basta, pero kung nandun ka sa yung BLM, yung parang government land, 14 days, wala kang bayad. Dito, tinanong ko dito, $36 daw per night, itong campground na to. It's not that bad. But I doubt yung, kung may hook up, maybe a little bit higher, nasa 60 ba or 50 ba, ganun. Kasi yung kapitbahay ko gahapon, umalis na sila, mag-asawa. Diyan sila galing, nagbayad sila ng $36 per night. Tapos sumubra na sila ng 14 days, they have to get out. So lumipat sila dito nga area. Dito. Kaya kahapon kapitbahay ko sila since Friday. Yan. Wow, good naman. Yeah, ganda ang view ngayon kasi kanina umaga ganda rin, kaya lang siya yung foggy. Iba naman ang itsura niya kanina umaga. Yan. Tapos kung mag-clear up na siya ang fog, ganito naman, pero alam mo, mabilis ito. Mamaya, all of a sudden, baka bigla na lang din itong mag-foggy. Kasi kahapon parang lumabas na yung araw. Parang hapon din yon. Tapos pagka hapon na naman, bigla namang nag-foggy. Kapal naman ng fog. Salome Toyko, hello friend. How are you doing, friend? Welcome to my live show. So nandito pa rin tayo sa friend, Bodega Bay, California. So itong Bodega Bay, California, masaya ito siya nga lugar dahil maraming turista dito. Kaya medyo pricey dito nga area yung mga bilihin, yan. Saka coastal area, maganda ang temperature, hindi siya yung hindi mainit, pero yung sa ngayon sa gitna ng California, Southern California, yung valley, talagang mainit ngayon, friend. Kaya mahirap magpunta ngayon sa may disyerto ng California. Dahil ang sobrang init. Kaya umiiwas muna ako, dito muna ako sa may tawag nito, coastal area, up and down. Pero pumupunta din ako sa friend, doon sa gitna, yung mag-refill ako ng mga supply ko. At saka dumadaan din ako sa mga tourist attraction din doon. But kapag nandun ako sa gitna ng California, gusto ko nang bumalik dito sa sa coastal area dahil na-miss ko yung temperatura. Yeah. Exit muna ako sis. Sige sis, muna ka, almusal muna kayo. Kasi umaga dyan, baka trabaho pa yung iba dyan. You can always go back later. Kasi i-duplicate ko naman ito, friends, sa aking feeds. Yeah, so catch up na lang yung mga friends natin dyan. Of course, batiin ko rin yung mga friends natin all over the world. Okay, Canada, Europe, Australia, saan pa yung iba, Southeast Asia, Hong Kong, Singapore, Australia. May mga friends din tayo dyan sa New Zealand. May makasama ako sa trabaho dyan nga napunta sa New Zealand, sa UK, of course dito sa may bandang Switzerland, Netherlands, may mga friends din tayo dyan. So ako po ay babati po sa inyo ng magandang umaga ba sa inyo, hapon or gabi ba sa inyo, friends. Sa akin dito hapon ako dito, friends. So Saturday ako dito,
August 13 ako dito, friend. Saturday. Ano ba naman yan? Sunday ako, friend, August 13. My time here is 4:26 sa hapon. So, ang alam ko lang, Pilipinas, plus 3, plus 1 day. So, ang Pilipinas ngayon is 7:26, something like that. Sa umaga, ako naman, paggabi na ako dito, friend. Yan, ito, busy na silang uwian. Mga mangingisda. Yan, tapos may ito pa, sumusunod pa ito, ito mga medium size boat, ito sila. Yan, mga sumusunod, may mga fishing rod, alam natin mga fisherman talaga yung mga tao dyan. Kanina may sailboat, parang charter yata yun, yung pasyal-pasyal, kanina umaga dumaan. Yan, dyan sila, mag-parking sila doon sa may Spad Marina, dyan sila, galing. Yan, marami diyang mga boat dyan sa Spad Marina. May mga kainan din dyan. Doon din ako bumibili ng pagkain. Pero walang Asian for sandwiches, mga clam chowder, yun ang mga pagkain doon. Pang western. Tapos ito naman, friend, ito, may sumusunod din, parang speedboat naman yung sa kanya style. Kahit yung tatlo, parang speedboat ang mga style nila Mga mabibilis tumakbo. Yan. Baka magkaibigan itong tatlong boat na to. Kasi sama-sama sila, sunod-sunod sila Yan, slow down na sila doon dahil malapit na talaga sila sa marina. Magpa-park na sila doon. Yan. So, kasi ito siya, cove. Normally, hindi maggalaw yung tubig. Gumagalaw lang yung tubig na yan dahil may mga boat nga dumaan. Yan. So you could just imagine yung volcanic eruption, Pagputok ng vulkan, lakas ng siguro tsunami, yung wave, tidal wave. Tingnan mo, tatlong boat nagkagulo na ang wave. Yeah. Saka tahimik naman yan siya kasi cove na natakipan, where in fact gumawa sila ng parang diyan seaside na shelter. Yan, tinakipan nila, so yan, so may bibig doon sa gitna. Doon sila labas-pasok. Yan. Tapos diyan yung mga ibon nangatulog. Diyan nagtatambay yung mga ibon. Tapos ang mga tao diyan din nagpipising sa mga bato-bato na yan. Yan, ang laki ng mga bato niyan. Pangtakip ng tsunami kasi dito hazard ng tsunami ang coastal area dahil ang taas kasi ng coastal area ng California And then fronting sa Pacific Ocean. So fronting po kami sa inyo dyan, guys, sa Pilipinas. Luto mo na ako, ma'am. Yes, ma'am, magluto ka muna, almusal ka muna, friend. Kain muna, friend. So ituloy-tuloy ko lang ito and then you can always go back later. Alright, okay, so atras muna ako, yung kapitbahay ko doon, nagpi-fishing sila, Yan, ang mga kapitbahay ko. So naiwan ang mga fur babies ko doon. Ang sarap pakinggan ng tunog ng ibon. Nature talaga ang dating. Okay, so forward muna ako dito, friend. Ingat, Rosario, kayan, tapilok ka dyan, baka may mga tawag yan, poison ox. Sus, ang kate ng poison ox. Mo yan, matapik mo yan, ang kati-kating yan. Kailangan mong anti-allergy kahit aso. Mag-ubo-ubo niyan, mag-atching yung aso. Kapag matapik mo yung poison ox. Yan siya, parang poison ox yan siya, guys. Pakita ko sa iyo, guys. Ito, yung may tatlong ako sa sun. Yung may tatlong dahon nga, yan, tatlong dahon. Sign yan ng poison ox daw. Yan daw ang leaves, isang indicator. Pangalawa, may part nga mamula-mula. So siguro may pula-pula, Yan, siguro yan ang poison ox. Yan, ingatan, hindi mo maapakan yan dahil once nga matouch na sa skin mo, kahit aso niyan mag-allergy. Grabe, yung iba niyan dadala talaga sa ospital. Grabe yan siya nga yung klaseng halaman. Tapos dyan ako, guys, nakapark doon. Yung nauna sa akin, Thursday pa yan siya dyan. Tapos followed by yung naging friend ko doon, yung camper van niya katulad sa akin. Tapos ito, dyan din yan since Friday yan. Yung dyan sa gitna, yung fronting sa akin, umalis na kanina. So pick up truck ang pumalit.
Tapos ito naman may RB dito sa likod. Halos sabay kami niyan sa last Friday. Marifi Danton, hello my friend, kumusta? Welcome po sa pagbisita sa ating live show direct from Bodega Bay, California. So ito ang weather namin ngayon sa Bodega Bay. Kaninang umaga medyo masyadong foggy. Ngayon nag-clear up na yung sky, mag-blue sky na tayo, and then medyo makita-kita na natin ang ating mga paligid. So I decided nga magba-vlog na ako. Good morning Auntie, good morning Belle. Kumusta namang mga gwapa kong pamangkin dyan sa Pilipinas? I-maintain yung mga beauty nyo dyan. Kumusta naman? Ang galing mo naman kumanta na Belle. Pati sa gitara, ako murag babalik yata ako sa gitara. Nakalimutan ko na yung gitara eh. Pati na yung ukulele ko, kasi kung hindi mo ginagamit, medyo makalimutan mo konti. Kaya lang yung tuner ko, bilihan ko muna yun ng battery para maayos ko naman yung ukulele. Ito sila galing sa taas. So, kita mo yan guys, yung van na yan ang Toyota Sienna. Ganyan yung sa akin, blue lang. Yung ang first ko nag-camper van, pero hindi talaga yung sunod-sunod. Yung during lang off days, nag-out ako, nasa off-grid ako. And then I changed to a bigger one, and then I ended up this one. Yung maliit nga truck nga van rin. Cargo van yan siya actually. And then dito, so kahapon na vlog yung area na yan, yung tawag dito, hole in the head. Yung noong unang panahon, gawin sana nila yung nuclear plant, yung may red dyan nga yung may stripe nga red dyan, puti. Gagawin sana nila ng nuclear power plant, pero hindi natuloy. Kung tingnan mo friend, para siyang nagko-curve dito, dagat doon, yan dagat, dulo ng dagat yan. Tapos dito dapat nila gawa ng nuclear plant yung area na to. So kaya tinatawag na hole in the head, dahil siguro kinukot-kot na nila, dahil lagyan na sana nila ng plant o gagawa sila ng foundation. Pero hindi natuloy dahil may mga nagko-contradict nga. Baka daw hindi safe. Kaya diyan may tubig yan nga, parang lake nga bilog, kaya siguro tinawag niyang hole in the head. Yan. Kasi itong area, yung kanina yung dulo ng dito nga area, siya yung parang dulo na ng Bodega Bay, kaya siguro tinawag siyang head, and then may butas diyan, hole in the head. So kung GPS, ang mo i-type me is hole in the head para dalhin ka dito. So actually, that was long time ago eh. And then, pinapreserve nila, and then to remind everybody that that plan was supposed to be implemented, but it didn't happen. Kaya yung butas dyan, hinayaan na lang nila. Siguro malalim yung butas dyan. Tapos may tubig palagi. Tapos itong part ng yung malapit sa beach doon, yung may cove, dito ka mag-parking. Yan. Yung blue doon nga truck sa likod, malapit sa restroom. Matagal na yan siya dyan. Lalaki may-ari dyan. Nakita ko kasi nagtapon ako ng basura doon. Tapos may picnic area din doon. Kita ko may mga table dyan. Gusto mag-picnic. Tapos maligo ka, bababa ka na lang dito sa may maliit na beach dyan sa baba. Ang ganda ng view. Yan. So klaro-klaro na talaga yung mga isla-isla dyan, mga bahay-bahay dun sa bundok. Medyo maklaro-klaro na dahil sa liwanag ng araw. Yung sa foggy, halos hindi mo makita yung mga bahay-bahay dun sa taas. Yan. Okay. So actually may paakyat din dun sa taas, pero I didn't have the chance to akyat there pa. Dahil ayaw kong iwanan yung pwesto ko kasi maganda na yung pwesto ko eh. Sigurado ako may papalit dyan kapag aalis ako dyan. Pero siguro mamayang hapon baka alis na ako dito. Give people chance to stay there. Maghanap na naman ako ng ibang area nga. Happy na naman ako.
So, doon ako guys, oh. Ganda ng pwesto ko, oh. Tang! Pagising mo sa umaga, mag fashion show yung mga boat sa'yo, sa harap mo. Diyan sila dadaan, back and forth, papuntang isda, tapos balik. Pagtapos nilang mangisda. So, plantada talaga ako dyan guys. Kaya yung mga video ko ngayon, mga clips ko, mga reels ko is about yung mga boat. Kasi connected naman din yan kasi travel naman din yan eh. Yan. So kung may chance kayo guys, daanan nyo naman din ako sa aking YouTube channel. Ang pangalan noon is Nurse Nomadic RX. Nurse Nomadic RX. Lagyan mo ng RX kasi kung hindi mo lagyan ng RX, Nurse Nomadic lang, maraming Nurse Nomadic doon. Usually mga traveler yan, katulad ko kasi we are like nomad eh. Whatever assignment we go through, ang kadalasan yan nagbaban life yung mga nomad na yan. They park in hospitals. And then they can save more money kasi yung stipend nila sa housing, yung allowance, ibigay sa kanila. So kaya nomadic yan sila eh. So that's where my title also derived because I'm a traveling nurse. ICU dialysis po yung assignment ko. So I'm all over the place. I'm all over United States before. But ngayon stay put na lang ko sa California for now as I grow old. Noon talagang hanggang East Coast ako makarating whatever assignment. Yeah, short term lang ang traveling assignment. 3 months talaga yan. Minsan may 4 weeks, 1 month. Kadalasan talaga 13 weeks. This is usually 3 months. But kung hindi sila makakuha pa ng permanent nurse, ma-hire nila, so they offer you like extension, and if you like you can extend. But sa game plan hindi ka dapat susubra ng 1 year dahil hindi ka na traveling yan. Hahabulin ka na ng tax niyan, especially California. Tapos sabi naman, okay naman daw, well, go for it. Kung hindi ka mahabol, good. But ang patakaran talaga kapag traveling ka, 50 miles away from your home, and then hindi ka susubra ng 1 year sa isang lugar, or else hindi ka na traveling yan, so habulin ka ng tax yan. Why? Kasi yung tax namin mas lesser dahil traveling ka. You're supposed to be spending money twice, your house and your place of work. So isa din yan sa and then you can wiggle somewhere along the way. Kaya kadalasan yan, nagbaban life yung mga traveling nurse talaga. Yeah. Maraming traveling, hindi lang nurse. May mga technicians sa dialysis, mga ecotech, mga radiologist, kahit mga doctors, mga traveling doctors, mga technicians, marami. Mga social worker, mga case manager. Basta related to healthcare. Also yan dito mga traveling. Kaya lang dapat alamin mo talaga trabaho mo kasi ang orientation mo dyan, it take you like 30 minutes, an hour. Matagal na yung 45 minutes. Sabihan ka lang, nandito ang gamot, nandito nakalagay yung mga whatever, mga supplies, and then you run the unit, you are on your own. Kaya dapat alamin mo talaga yung trabaho. It's not easy also to be a nurse. Being a nurse alone is hard. It's tough job. Buhay hawak mo eh. Makina, pwede pagoro kasi masira ang makina. Makina lang yan. Ay buhay ng tao, hindi mo na yan mabalik. Kaya mahirap din ang trabaho namin. It's not easy. You have to work with your presence of your mind talaga. Your heart. At saka may touch ka talaga sa human. Kasi hindi ka naman pwedeng maldito sa pasyente mo. Pero may mga pasyente din talagang maldito. It's a different story. May mga pasyente ding mang-attack. Oo, tapos may pasyente ding dialysis one time, isang pasyente. Nagtusok ako sa kanyang fistula, ospital yan at may 4 beds kami noon. Kwento ko na lang sa inyo. 4 beds noon, built-in sa kanila. So, yung mga stable enough patient nga galing telemetry, pwede nilang dadalhin doon. Or galing sa yung regular nga ward, pwede nilang dalhin doon
four ang ang beds, usually kadalasan, and then 3 nurse kami doon. Pero may mga hospitals nga wala talagang built-in nga dialysis unit. Kami magbitbit ng machine namin, dalhin ng ICU, emergency room, telemetry, dinadala namin. Okay, med-surg nga ward, dinadala namin. As long as yung pasyente ay sick, mag-bedside ka talaga. Hindi pwede mong dadalhin doon sa unit na basta yun ang patakaran. Yung stable enough to travel to our unit, they have to go to our dialysis unit. Built-in hospitals, but dito sa Amerika, ang labanan kasi dialysis, they have a facility nga outside from the hospital. Kung stable ang pasyente, they have to be discharged from the hospital and to be dialyzed in the dialysis clinic, ang tawag niya, dialysis facility. Yung mga stable na patient. Diyan ako ngayon. Gusto ko na yung mga yung mga ganyang trabaho, mga stable na rin ng mga pasyente. Tapos kung may complications ng dialysis, 911 mo na lang yan sila. Padala mo sa ospital. Alright, so labanan naman doon. Kadalasan yan 25 stations, 48 stations. Pinakamalaking stations na pagtrabahoan ko is 48. So ang ratio niyan sa 25 patient, 2 lang kayong RN. Tapos 1:4 ratio sa mga hemodialysis technician. So it's really a work. It's really couple of it's really mabigat din talaga trabaho. Especially ngayon maraming dialysis, naka-catheter. Ang catheter, kami yung mga nurses ang magtira niyan, kami mag-connect niyan. Pero yung mga fistula, mga graft, mga technicians niyan, i-supervise lang namin kung tama yung setup nila. Ganon. Oh, nakalimutan ko pa yung kwento nga about hospitals, ganon, mga pasyenteng unruly din. Oh, ito na, yung pasyente noon, dinala doon sa unit namin, built-in hospital. Ikwento ko na lang dito naman, para baka may nurse dyan nakikinig, dialysis nurse. Tapos, yung kamay niya, siyempre, plantada kasi fistula siya, chronic siya, dinala sa ospital. So, naging acute siya. And stable enough to travel to the dialysis unit. Okay? So, dinala namin doon sa dialysis unit, dinadialyze, dinala ng mga floor. Tapos, yung dinialyze ko na namin doon, sige, plantada na yung, niya, fistula, nasa kamay, kasi dialyze na siya, chronic. Aba, habang nagtutusok ako ng, needle niya, ay, gustong mangkuot sa akin, dikdikin ko nga yung kamay, pinagalitan ko, sabi ko, pauwiin kita, hindi kita i-dialyze, i-report kita. Ay, manghipo, buang ah. Sorry. Kasi yung kamay niya, siyempre, nakaharap sa'yo dahil magtusok ka ng malaking needle. Hindi pa naman marunong mag-English. Basta hindi marunong siya mag-English, parang may pagka din, ignoramus din Ganon. Hindi marunong mag-English, sama ang siya. Tusok ko ng needle niya, gustong manghipo sa akin, dikdikin ko nga yung kamay, pinagalitan ko kasi bawal yan sexual harassment yan sa trabaho. You cannot do that. Pwede mo report asa kayong pasyente, pauwiin ka, hindi ka dialyze. So, I have the right to say nga, hindi ka pwedeng i-dialyze ko dito. Ibabalik ka doon sa floor, maghintay ka. Pag-usapan ka pa, kailangan ka i-disiplinahin kasi bawal yan. Kahit pasyente ka, wala ka pa rin rights manghipo ng staff. Okay? So, ganun yan. Kailangan ka magdisiplina ka sarili mo. Kaya sabihin mo, wala ka sa mind dahil pasyente ka. No. Hindi ka pwedeng excuse yan. Maaari kang magpasira ulo, pero no. Okay? So, pero may mga paraan din, either sedate yan, pero it's hard, arguments, i-sedate mo dahil lang sa ganyan. May mga pasyenteng restless, sinisedate din namin. Kasi, important sila ma-dialyze dahil toxic na yung katawan nila, hindi makalabas. Yung mga yan, dinadialyze like 3 times a week, twice a week, depende sa kanilang kidney function. But most of them naman talaga, nasa stage 4 na yung kidney nila, kaya naging chronic. Tapos yung mga acute, yung sudden impact lang sa kidney nila dahil may cardiac problem, may septic shock, may
whatever kinds of shock sa body. So naging acute sila, so temporary. Maari yang silang mag-reverse. Alalayan na lang namin yan ng dialysis. Okay, so ingatan kidney nyo guys ha. Huwag masyadong maalat kasi cause ng kidney failure, hypertension. Numero 1 yan dito sa Amerika. Hypertension, diabetes. Of course, and follow na yun yung mga cardiac problem kasi yung kidney mo nag-receive yan ng ilang percentage, 60 to 70% of your blood, oxygenated blood from your heart. So kung sira yung heart mo, masira din yung kidney mo. Sira yung bone marrow, anemic ka, sira din yung kidney mo, or vice versa kasi yung kidney siya yung nag-secrete ng hormone nga gigisingin yung big bones mo nga bone marrow nga mag-produce ng red blood cells. So ang body talaga, ang galing ng pagka-design ni Lord, correlated lahat. Hindi mo pwedeng pabayaan yung liver, pabayaan mo yung kidney kasi isa lang no. You have to deal holistic the entire body kasi correlated yan lahat. Kaya impossible talaga alagaan natin yung katawan natin. Wala yan, liver lang yan. Wala yan, spleen lang yan. No, diyan tayo mali eh. Kaya alagaan talaga lahat. Alright, so how? Importante. Water, of course food, ang air natin. So alagaan natin water, walang mga bato-bato diyan, okay? Ito may boat na naman dumaan. Medium size nga boat. Hi, sino naman nandito? Hi, Hi, Lynn! Kumusta? Thank you for coming. Kumusta po? Good morning sa mga friends natin dyan. Classmate natin dyan sa Bohol, sa BPI. Yeah. Dito, good afternoon naman sa akin, Lynn. Dahil hapon ako dito. And then, sabi ko, maganda ang kanina umaga, pagising ko masyadong foggy. So, ngayon nag-clear up na, so medyo makita-kita na yung mga mukha-mukha dito sa paligid. Kaya sabi ko, okay, let's start vlogging. So ako dito, Len, is Sunday po ako, August 13. My time is 4:48 in the afternoon. So hapon kami dito. Good afternoon kami dito, then kamo dyan, good morning kasi umaga kayo. So kung 4:48 ako, 4:49 ako sa hapon, kamo din ha, mga 7 kayo, 7:49 din sa umaga. Kasi baliktad, Sunday kami, kamo din ha is Monday na kayo din ha, no? Yeah, so nandyan ka na sa Boholin kasi mukhang dito sa Qatar ba to siya? Nagbakasyon ka doon? Yeah. So I hope naman yung ulan natin dyan nag-calm down na tayo. Kayo diha, sige ulan kami dito, walang ulan. Opposite talaga tayo. Tapos, si Jo, magsayo. Hi, Jo. Good morning, Jo. Kumusta ka na dyan? Jo, sino ba yung magaling na boxer nga magsayo? Sino pangalan nun nga magaling siya? Pinapanood ko nga yan siya eh. Nga nananalo, may title din siya eh. Ano mo ba yun? Pinsan mo ba yun, Jo? Nga, galing niya sa boxing. Hugi pa. I think taga Cebu yun siya yata. Hindi ako sigurado. Basta yun parang somewhere sa Bisaya siya. Ma-remember ko yan magsayo eh. Was out from Baroy, Lanao del Norte. Sa Lanao ka, Jo? Ganda ng lugar dyan sa Lanao din eh. Sa Mindanao. Yan. Tapos sino pa ba nito? Si Belle. Enjoy lang ka mo din ha. Oo, there we go. Sana ba tayo? Yan, talagang clear. Napaka blue sky talaga. Tingnan natin ang sky. Ang ganda. Ang ganda ng sky. Tapos yung foggy naman, iba din yung aura niya, iba din yung itsura niya eh. Kaya sabi ko, kaninang umaga, nagtitake lang kong mga pictures para sa reels. Kasi iba din yung beauty niya sa umaga, yung foggy ba siya. Yeah. Ima ba? Hi, Em! Good morning! Kumusta naman, mate? Kita ko rin yung mga pictures mo. Ang ganda-ganda ng mga pictures mo eh. Thank you, mate, for coming to my vlog today. Live po tayo dito sa may Bodega Bay, California. And ngayon, magandang natin kasi clear up na. Makikita na natin yung anong meron din sa paligid. Kaninang umaga, masyado kasing foggy. Kanina nag-take din ako ng video, maaga ako kasi tinitikan ko yung mga picture, yung mga mangingisda nga lumalabas dito sa cove. And then ngayon naman umuwi na sila pero maganda na yung medyo nag-clear up na yung sky.
maaliwalas na. Hello Ping! Good morning! Kumusta ka niya dyan Ping? Thank you for coming to my vlog. Welcome po. Magandang umaga. So, okay na tayo dyan, no? Yung ulan natin, humuhinto na po ba yung ulan natin? Yeah, so, I hope naman kayo dyan, maraming ulan. Tapos kami dito, wala kaming ulan. Pero yung ulan din namin, grabe. Yung dati, yung 6 months ago, grabe din yung ulan namin. Nagbaha, tapos nag-tsunami pa dito sa coastal area. So, may damage din. Talagang, after a long drought, tapos biglang umulan pa. Kaya, yun, may baha kami dito. Tapos ngayon naman, init kasi summer na. So, ingat na naman. Sana naman di masubrahan, matuyo na naman yung mga lakes namin dito. Init na kay dirite, ag din hapon, init pod kay din ha. Bali, nawala na yung ulan Ping. Ano din, yung, ano kasi yung weather, parang extreme. Sobrang init, ang ulan din, baha. Ano ba namang nangyari sa mundo natin? Ano talaga ang mundo ngayon? Napaka unpredictable ba yung weather? Tapos sa mga baha, mga ulan, pero we need them kasi kami, kung hindi kami inulan, ay nako, empty talaga yung mga lakes namin. Kaya lang medyo bumaha din talaga kami. Nagkabahaan ito, na sobraan. Baka sabi ni Lord, magreklamo kayo, bigyan kayo maraming ulan, init, magreklamo pa rin. Ano ba talaga kayo? Sorry kay Lord. So we're very thankful nga we have the rain. Everything is fine. So ito may sailboat siya, parang katamaran nga style. Pero isa lang ang nilagay niya. Yan. Swabe lang din ang takbo niya, Wala kang marinig na na sounds ng makina. Meron din, pero hinay lang. Yan. Kasi yung mga yan, kapag nasa open ocean yan sila, gustong magtipid ng gas, they use that, layag. Yeah. Bitaw Ping, so maka unpredictable na talaga yung panahon ngayon, Sa una lang ni nato. Tapos ito naman, mabilis naman yung speedboat isa, Yan, gadali ito si Manong, mangingisda yan kasi kita mo may seaboat, May seaboat, tapos may mga fishing rod siya. Yan. Sana naman marami siyang dalang isda. Yan. Yan. Kanina may mga malaking barko nga, malaking boat na maging isda talaga. Tapos may mga charter din dito. Gusto mong sumama sa mga charter, yung magbayad ka lang ng, yung kaibigan ko nagbayad siya ng $65. Ano din sila, I think there are 20 person in one boat, malaki-laki. Punta sila doon sa laot. Then mag-fishing ka doon, tapos tuturuan ka pa. Kung wala kang rod, meron sila doon. Kasama na yon. Tapos turuan ka paano mangisda. Bumalik siya, dami niyang dalang isda. Binigyan pa kami. Dinala na sa trabaho. Kasi dito, okay ang mga isda dito dahil kontrolado, may mga sizes, may mga length, weight pa, hindi ka basta-basta manguha na lang ng mga isda. Yung mga maliit, hindi mag-fit doon sa size nga expected niya, ipabalik talaga yan sa ocean. Kasi may mga ranger nga nag-ikot, tapos mahuli ka nga, dinala mo yung certain size ng isda nga hindi allowed mong kunin, hindi mo binalik sa ocean, mapinaltihan. At saka yung mga pregnant nga mga crabs, ganon, kailangan ibalik mo talaga yan. Kasi makita ka magdala-dala yung mga pregnant na mga crabs, may bihod, penalty yan. Kasi you have to let them produce babies, crabs. Yan. Kasi yan sila man ang inaasahan. Jo, pwede man na diha dam kay muanha ko diha. Ari diri lagi Jo, bisitay ko diri ba? Pasyal mo diri. Mangisda ta diri. Puhon maloy Ginoo. Dream. Kasi ang dream talaga din magsimula libre. Di ba? Libre ang dreams. Malay ko makarating ko dito sa Amerika. During the time, ang hirap sa akin, sarado ang working visa that time. Dahil sa maraming backlog, maraming aplikanting mga nurses. But yung kino-close ang H1B visa,
tamang-tama natapos ang gira sa Saudi Arabia. Sabi ko, ayaw ko na dito Lord, saan man ko punta, Middle East, ayaw ko na ng gira. 3 gira na sa Middle East ako, talagang war freak talaga ako doon. Gira, so ano yung nurse ka sa war zone, talagang ano talaga. Ma-feel mo talaga nga nurse ka talaga. Feel mo talaga yung pinaka deepest point sa life mo, sa career mo nga talagang nurse ka. Kung nasa war zone ka. Yan, mga war drill na yan, mga ano na yan, nadaanan ko yung mga yan. Akala kasi namin hindi kami border, heavily guarded. Ano pala, lumusot. Kaya walang mga plane maka in and out sa bansa kasi ginagamit yan sa mga ano nila, mga malaking mga eroplano na ginagamit sa digmaan. So kami, na-trap kami, di may makaalis. So mag-alaga ka. Pero yung mga hospitals namin, kini-clean up namin. Yung mga chronic na mga pasyente, pinadala doon sa Jordan. Tapos kini-clean up. Kahit ICU namin, yung mga chronic na, may mga pasyente talagang chronic na 6 months na sa ICU. Bed stable na. Pinapauwi. Tapos pati bed nga, yung mga advanced nga mga bed nga automatic, pinadala sa kanila. Maalis lang sila. But they're moved to like Jordan, like that. Doon sila pinapadala ng mga pamilya nila. Kasi kailangan namin i-clear up ang hospital dahil open kami sa casualty in case of emergency. Although may air base kami, yung first line of defense namin, doon. Pero yung severe trauma, dito nila dalhin sa amin. Kasi nandoon kami malaking hospital. Tapos may airbase doon right there in the airport, sa airbase. I-treat nila yan doon. Tapos yung mga severe burn, mga whatever severe trauma, ipadala yan doon sa amin. So kami, tinitrain kami how to deal with it. Kaya yung pagtubo ng pasyente, gagawin namin yan. Kaya may advanced cardiac life support kami, may advanced trauma life support, may mga basic advanced hemodynamics and shock. Talagang dinaanan ko yung mga ECG rhythm na yung mga advanced na yan. Kasi in extreme war, doktor, wala sa yung bedside, ikaw ang gumawa. Kaya yung mga bedside namin, mga cross cart yan, ma-remember ko talaga that time. 2 liters bag, naka white tube na yan, normal saline, the other one normal saline with 40 mx KCl. Ma-remember ko talaga, routine yan sa umaga. Cross cart ko talaga in good condition. Dahil kung anong mangyari, mapunta yan sa akin. The nurse is ready. Kaya grabe talaga has-has namin noon sa emergency. Talagang ma-feel mo talaga nga, nurse ka talaga. Talagang nurse ka talaga. Na-feel ko talaga yun. Pinaka-deepest part sa life mo, career mo as a nurse. Feel mo talaga. So lahat ng mga trauma na training na yan, nadaanan ko talaga yan. You really have to do. You have to do it or else wala. Nasa military hospital ka pa naman. Okay? So wala kaming tulog noon. I remember the time, walang tulog. Tapos yung mga glass door namin, pinagdikitan namin ng mga duct tape in case yung mga whatever puputok dyan, yung mga bathtub namin puno yung tubig. Tapos bit kami ng pagkain namin, backpack, mga passport namin, mga whatever dyan, certificate. Araw-araw kasi hindi namin alam saan kami i-airlift kung hindi makayanan. And then it was really tough. It's not easy. Kaya yung dumating ako dito sa Amerika, it was really a welcome part of my kasi na-feel ko yung freedom. Grabe ang freedom. Kaya dapat talaga ang freedom alagaan. Alagaan talaga ang freedom. Kasi sabi ko, maganda ang freedom. Hindi mo dapat i-take for granted. Yung usap-usap niya, yung gira, yan, gira. No, mahirap ang gira. Matagal ang gira. Kaya magdasal tayo, walang mangyari. Kasi nakikita ko yan, hindi yung sabi-sabi lang, libro lang. Kita ko yan, actual talaga ko nakita, live. I was there. Okay? Hindi madali. Hindi talaga madali, sabihin ko sa inyo. Kahit protected man kami, surrounded kami, kasi kami, inalagaan din kami, ginagwardyahan kami. Ginagwardyahan kami kasi siyempre kami ang magtulong sa mga mga dyan, mga angol dyan.
But extreme talaga. Pero yung mga kaibigan ko galing sa Kuwait, naawa ko sa kanila kasi nandun din sila sa Texas. Kausap ko sila, talaga nilakad nila yan yung death road sa Jordan. Naiyak ako kasi na-remember ko yung life namin doon, panahon sa gira. Yung part ko grabe, pero may mas grabe pa sa akin, kaya naiyak ako sa story niya. Yung death road na yan, sabi niya, pinaliguan namin sarili namin rose ng putik para hindi kami mukhang kanais-nais dahil alam mo na, mga hayop doon sa nagwardya sa border. Okay? Kaya naiyak ako sa kwento niya. Kaya guys, prayer, walang gira. Okay? Samok ang gira, mahirap ang gira. Samok. Alright, so we have to pray talaga, everything we gonna be fine. Hindi pa dalos-dalos sana yung mga ano natin, mga pinuno nga mag-decide. Okay, grabe ang color sa dagat, ma'am. Yes, very nice talaga, friend. Napaka-blue. Blue. Ganyan kita yung blue na yan. Ganyan, actually yung blue talaga yan ngayon. Kasi yung ano ko dito, nilagay ko sa 1080, ang ano nito, pixel. So that means to say more or less whatever you see is the color. Meron namang 720, 320. I don't normally use it in case kung gagamit ako ng laptop, ganun, may manood sa laptop, hindi yung basag-basag yung kulay. So, ang maximum ko ginagamit na pixels is 1080 talaga. Both sa pag-load at saka yung pag-perceive mo ng camera right now, 1080. Kasi yung iba, baka wala ng laman yung ano, yung memory mo sa ano mo. I-clear up mo lang kasi minsan i-reroute ka sa 720, pero okay naman ang 720. Basta importante din ang content mo maganda. Maraming ang mga ano dyan, mga 4K, mga 5K, wala namang nanonood. Itong yung 720 ano lang K, may nanood dahil napaka-interesting ang video, di ba? So it's the content. It's the content. Ito, dagat naman or lake. Dagat ito, friend, dagat. Yan. Yung last week yung ginaano ko, lake yon. So dagat tayo, friend, this is dagat. Yan. Cove lang siyang dating kasi nilagyan nila ng parang seawall dyan, oh. Nilagyan nila ng bibig. Yan. Tapos may island dito, tapos sinalubong nila ng seawall dyan. Dinagdagan yung gilid ng bundok para saradaan siya. To protect na rin din sa ano, ang mga malaking waves. Ma-diffuse na pagpunta dito sa coastal area. Yan. Tapos yan, tirahan na rin yung mga ibon at saka yung mga friends nating mangingisda, diyan yan sila sa bato, magsipit-sipit yan sila sa bato, dala-dala yung mga rods nila dyan. Yan. Dati dyan din ako ng area, nagtatambay dyan, oh. The whole day ako dyan, mag-day camp ako. Ang tawag dyan is Doran Beach. Yan. Tapos may campgrounds dito, and then sabi yung friends ko kahapon, yung kapitbahay ko dito nag-camp, yung RV, dyan siya galing. Tapos na yung ano niya, yung gina-reserve. So mag-reserve ka daw ahead of time yan for a year. Kasi yung mga magagandang mga campgrounds dito, medyo madaling mapuno. Kaya 1 year time pa lang mag-reserve ka na nga, you're gonna be spending, you know, with your RV down there. Hi, Ana Lagura. Kumusta po, friend? How are you? Thank you for coming to my live show today. Nandito po tayo sa Bodega Bay, California. So, ang weather namin ngayon, friend, it looks beautiful. Kanina, beautiful din, kaya lang foggy. So, ibang mukha ang Bodega Bay ngayon. Yan. But, this is pretty fast changing. Mukhang ganyan yan, tapos maya pala after an hour, 2 hours, bigla na lang matabunan ng fog. Dahil yung mga aquamarine din nila nagde-develop. Yan. Alright. Dagat pala, kala ko. Yeah, dagat ni siya, friend. Dagat. Ano lang, medyo tahimik, parang lake ang dating. Kasi cove siya, cove, may nakatakip, yan. Nakatakip, tapos pupunta sila dito, lalabas para mangisda doon ng Pacific Ocean, yung likod nitong bundok nito. Yan, likod yan. Doon sila, nandoon yung Pacific Ocean siguro, nag-iikot sila dyan eh. Yan, so kaya ang tubig niya medyo hindi siya magulo. Not even a level 1. So, this is good for kayaking na area. Kakayak ka dito. Yan. So, yung babig na yan, yung may boat nga pauwi, yung mga isda na pauwi, galing yan sila sa laot.
Yan, galing niyan sila doon. Nagto-turn right rin sila. So, nandoon ang Big Ocean, Pacific Ocean. Kasi doon, coastal area na rin yung sa dulo doon ng California. Tapos, pumapasok sila dito sa cove. Dito, and then, mag-park sila doon sa may Spud Marina. So, ang tubig, malinaw ang tubig. Kaya, maganda dito mag-kayak. O paddling-paddling. Yan. Dahil ang tubig ay napaka-friendly. Hindi ba yung malakas ang wave, pero doon sa labas yung walang cove, talaga ang lakas ng mga wave doon kasi Pacific Ocean, tapos nasa bangil pa. Mabangil kasi din yung dito, cliffy yung coastal California. Tapos ito naman small size siya nga boat, mukhang mag-isa lang siyang nangisda. Yan, very cute ang boat niya. Pauwi na siya doon sa may Spud Marina. Doon yan sila nakaparking. Doon. Sana naman maraming dalang isda si Manong. Mag-isa lang siya, Yan. Ang ganda pakinggan ng ibon. Mga sigal, Yan. Mga sigal. Kanina may malaking boat, fishing boat dumaan. Itong mga sigal na to talagang sinalubong nila from here. Dito sila yung sa bibig mismo. Hanggang doon sa may marina, talagang sinusundan nila. Siguro yon, malaking boat yon, nga fishing boat. Siguro binibigyan sila ng isda. Tapos yung ibang ibon, nag-land pa doon sa boat. So, very nice to see ba. Yeah, parang mini-welcome sila ng mga seagull. May isip din ang seagull, no? Alam nila yung friends nila coming. Parang inaabangan tapos sinalubong na pagdating dito. Yeah, so talaga ang nature, no? Hindi lang tayo marunong mag-isip, pati na yung mga paligid natin. Kaya ingat tayo kasi the wall is listening. 'Di ba sabi, kung may wish ka, sabihin mo ng tahimik para marinig ka sa paligid, kasi whatever comes out in your mouth, naririnig ka sa universe. Hala, sige ka. Kaya mag-wish ka. Marinig ka sa universe daw, yun ang sabi. Maybe it doesn't happen right away, but bigla na lang darating araw na remember ko maliit pa ako sabi ko, maliit pa talaga ako, I can go to Jerusalem. Sabi ko, wish ako, napakahaba ng panahon. The next time I woke up in Jerusalem, sabi ko, punta ako na Amerika. Sa kahaba ng panahon, the next time I woke up, nagland na ako sa Texas. Di ba? Kaya libre mag-wish, makinig kayo sa akin. Mag-wish libre, pero hindi mo pabayaan, trabahuin mo talaga to the max. Alright? Yeah, you have to work it to the max. For me may nakikinig ang universe. Okay? Yeah. Totoo yung mga sinabi nila, hindi ko naman sabing maari, it could be wrong, or sabihin nyo ako ay napaka tawag nito superstitious, but wala namang mawala sa atin yung mag-superstitious tayo. Nagki-clear up na sila, nag-uwian na yung mga tao doon naligo, konti na lang, tapos nag-take over na yung mga isda, mga bird. Yan, sa umaga maraming bird, pag ligo ng mga tao, umalis yan sila, pumupunta yan sila dito sa may tubig na malalim. So oras ko dito is 5:10 sa hapon. So medyo hapon na talaga ako dito. Pero meron pa tayong araw kasi ang sunset naman dito is 4:30 ng 8:30 ng hapon gabi. So may araw pa kaming 5 o'clock, 5, 6, 7, 8. So may pa tayo, 3 hours pa tayo more or less. Yeah, 8:30. So, I will stay here tonight and then early morning na lang guro ako alis dito. Punta na naman ako sa ibang site and give chance to others to, to take my place. Maki Boy, how are you, friend? Thank you for coming. Wow, so beautiful place. Yeah, thank you, friend. Nandito tayo sa may Bodega Bay, California right now. Live po tayo. So, what you see now is what you get. So, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas, friend, at saka mga friends natin all over the world. Batiin ko po kayong lahat ng magandang araw. Mabuhay po tayong lahat. Okay? So just keep going na lang yung ginagawa natin. Mag-enjoy na lang po tayo. Alright. So ito naman siya, ilan sila dyan?
Dalawa sila ng isda. Tatlo. Meron pa sa likod. Yan. Speedboat naman yung sa kanila, mabilis. Cute siya. Ano siya, yung parang small nga boat. Yan. So mga boat talaga dito, dumadaan dito sa side ko. So kita mo, oy, maliit, oy, medium size or big boat, ganun. So medyo makita, kung mahilig ka sa boat, may idea ka dito, gusto mo magbili ng boat, punta ka dito ng area. Dito sa may Spad Marina area. And actually, dito tayo sa may Cove na area. And then, manood ka dito ng boat. Anong gusto mong bilhin nga boat? Kung may balak kang mag-fishing. Yan. Okay, so hinahinay tayo punta doon sa may parking lot. So galing tayo dyan, sa may bibig dyan, yung parang gate nila, palabas-pasok, dyan sila. Galing sila mangisda, dyan sila papasok para uuwi na dito sa Marina, Spad Marina. Yan. Tapos pagdating nila doon, may nakaabang sa kanila, salubungin din sila na inspection kung tama yung mga kinukuha nilang isda, yung mga sizes. Tapos may lisensya. Dito, talagang instricto sila. May talagang department talaga sila dyan nga mahigpit na nagsusupervise palagi. So, yan, may bundok dyan. Ang mga tao, umaakyat yung iba. Yan sa taas. Pero hindi pa ako nakaakyat dyan. Mamaya, guro. Pero more or less, pareho lang din ang view dyan. So, itong mga classmate ko dito, since since Friday pa yan. Tapos may yung nadagdag kahapon yung maliit na bando. Naging friend ko rin yan. Nagtatrabaho siya sa animal shelter, tapos sa restaurant. Tapos nagbaban life din niya, nagka-camping. Dalawa sila dyan, boyfriend ng asawa. Tapos dyan ako yung cute dyan. Cute, I love my own. Yan. Tapos ito naman mga malakihan na ito, mga mag-asawa yan dyan. Mga bata pa yan. Pero yung kanina, yung may brown na yan, medyo mga retire na yan sila. Mga puti. Tapos pa yung maliit na van, parang Espanyol siya. Umalis na yung truck na may sa taas. May tent sa taas. Ang ganda yung truck niya eh. Talagang Franciscan, talaga yun na camper. Kasi yung truck niya, ang laki ng gulong, pwede siya ng desierto eh. Yung ibon, nandyan pa rin siya, paborito talaga niya yung lugar na yan. Yung aking solar, na siya, away na siya sa sa araw. Kasi naglalata din ko ng solar, friend, para sa aking electricity. Yung mga pang-charging ko sa aking mga gamit dyan. Yan. Dito tayo sa may bandang dito. Mga solar ko, friend, nilagyan ko yan ng mga nagpa-power sa aking buhay dito, friend. Yan. Kaya pag nasa campground ako, hindi ko kailangan yung complete hookup. Dahil enough for me those power down there. Yan, solar na yan. May ibon to, may ibon. Okay, umalis na itong ko. Dito kanina, umalis. Sana kaya nagpunta yung nakita ko na lang paalis nila kanina, yung kagising ko lang. Maaga din silang umalis. Tapos ito, din yan, parang retire na, may edad naman. Medyo matanda na yung dyan, yung mag-asawa. They just travel. Tingnan mo yung ang laki ng parang bahay, magaganda yung mga dyan, friend. Parang bahay talaga kompleto. Yan. Doon yung Spad Marina, dadadang, yan. Tapos yung mga green, orange dyan, yun ang guide nila nga saan sila dadaan. Safe sila. Tapos doon naman, nandiyan ang seagull, nagdipad ang seagull. May seagull talaga yung isa dyan sa kanila. Palagi na lang din Yan. Alright, so friend, I hope you enjoy my vlog today. And thank you very much for coming to my live show here straight from Bodega Bay, California. And enjoy po kayong lahat dyan, friend. Keep safe. And mabuhay po tayong lahat. And take care, guys. And have a blessed day. So, more or less, na-cover na natin yung area dito.
na-cover na po natin. And then, ingat po kayo guys. And then, happy breakfast na lang po sa inyo dyan dahil umaga dyan sa atin sa Pilipinas. And of course, mga friends natin all over the world. Take care guys and God bless everyone. And mababay na ko sa inyo ha. Sige. Have a blessed day. Bye-bye you. Take care guys. God bless po. Bye all, bye-bye you. Nintay ko lang itong boat nga coming, taken ko ng video kasi kita ko na siya pumasok siya sa bibig dito sa cove. Yeah. Kunan ko na lang siya ng picture. Ingat kayo guys. God bless you all. Bye-bye you all. Kunan ko lang ito siya. Yung kasi mukhang mabilis siya. Bilis niya tumakbo. Sana marami siyang dalang isda. Okay guys, take care. Thank you guys ha. Bye-bye. God bless po sa lahat.